Commissioner, doon po kasi sa search warrant, 12 cars po 'di ba po ang kasama. Pero ngayon binabanggit nyo, even yung 2 cars ng mga diskaya na hindi po kasama sa search warrant, nasa pangangalaga na din po ngayon ng BOC. Bakit po naisama yung 2 pang ibang sasakyan? Ganito po kasi ang kabuuan kasi sila naman po mismo ang nagsasabi na at least 28 yung kanilang mga luxury vehicles, di po ba? Lumabas po yan sa mga hearing, lalo na nung ito nakarang sa Blue Ribbon Committee. At sa kanilang social media naman, ang sabi nila dyan, may mga 4 na po sila mga high-end cars, luxury vehicles. So, tinitingnan na po namin lahat yan. Kaya lang naman po nauna po yung 12. Kasi po sa pag-a-apply sa husgado, sa justice, in this case, sa sala po ni Justice Carolina Sison ng Manila RTC, pag humarap po kami dyan kasi, kailangan masusi namin pinaghandaan yung mga dokumento, merong personal knowledge po yung nag-a-apply. So nagkaroon din kami ng intelligence gathering, of course, at documents checking galing ng LTO, ng mismong BOC. So ako na nag-utos na kahit 12 pa lang yan, i-apply na namin. Kasi habang nagtatagal yan, lalong lumalaki yung posibilidad na maging mahirap naman po naming mahuli po yan. At habang tumatagal din po, lalala po at lalalim po yung pagduda po sa amin ng ating mga kababayan dahil tanggapin na po natin, tanggap naman namin na ang tiwala ng bansa sa BOC medyo negatibo pa po yan. So inutos ko na pong unahin yung 12 dahil halos na kumpleto namin yun at naniniwala kami na sapat yung aming mga impormasyon at dokumento upang pagbigyan po ng korte, nabigyan kami ng search warrant. Ngayon, dun sa kabuuan po, continue sa data gathering po kami dyan, information gathering, documents checking. Isusunod din po namin sana yun. Kaya lang, nung nakarating na kami dyan, nakita namin na may 2 nandun na rin naman nakaparada, isinama na po natin yan. At meron pa nga parang 2 hindi naman high-end yun, yung parang all-terrain vehicle. So sinama na rin po namin yun. Kasi yung plain view doctrine naman, magagamit naman yan ng BOC. Kapag nakita namin doon na may mga sasakyan sa tingin namin na imported, pwede naman po namin na i-hold yan o i-controlin yan andyan ng custody namin at patunayan nila tama po yung pinagbayaran po nila. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!